Ibawal paliligo sa baha at estero. Maraming matitigas ang ulo na naliligo sa baha. Kahit may halong ihi ng daga, tatamaan kayo ng leptospirosis. Nang bumaha noong July 24 sa Metro Manila dahil sa habagat at bagyong Karina, maraming naligo sa bahang kalsada. Hindi lamang mga bata ang tuwang-tuwa na naligo, kundi pati mga matatanda man. Hindi na nila inisip ang panganib na kakaharapin sa paliligo sa baha. Kinabukasan, July 25, hindi pa lumiliit ang baha sa underpass ng Quezon Boulevard. Sa Quiapo at Mistulang swimming pool, maraming mga bata at matanda ang dumive sa lampas taong tubig. Sinasamantala nila na malalim pa ang tubig at libreng makalangoy. Ang nasabing underpass ay umapaw din noong 2009 nang manalasa ang bagyong Ondoy. Ang paliligo sa baha ay noon pa ginagawa ng mga tao, lalo sa Metro Manila. Wala silang pinangingilagan, bahala na kung ano ang mangyari. Basta ang inisip nila ay makapag-enjoy sa paglangoy sa baha. Hindi rin lamang sa baha naliligo ang mga tao, kundi pati na rin sa estero na umaapaw sa basura. Walang takot kung lumangoy at sumisid, kapiling at iba't ibang basura at dumi. 2 linggo makalipas ang baha na nilikha ng habagat at bagyong Karina, dumagsa sa National Kidney Institute at San Lazaro Hospital ang mga tao may sintomas ng leptospirosis. Napuno ng pasyente ang 2 ospital na sa huling report ay may 2,115 na kaso. Patuloy pang tumataas ang kaso ayon sa Department of Health. Ang pagdami ng kaso ay nakaalarma kay DOH Secretary Ted Herbosa sapagkat mas maraming dihamak ang leptospirosis cases ngayon kaysa noong nakaraang taon. 4 na rin ang namamatay sa sakit. Sa nangyayaring pagtaas ng bilang ng kaso ng leptospirosis, sinabi ni Herbosa na hihilingin niya sa mga lokal na pamahalaan na magpasa ng isang ordinansa na mahigpit na magbabawal sa paliligo sa baha. Kung may ordinansa, hindi na raw darami ang kaso ng leptospirosis at hindi na mahihirapan ang DOH na tugunan ang mga kaso ng leptospirosis. Ayon kay Herbosa, maiiwasan naman ang leptospirosis kung hindi maliligo sa baha. Ang baha, ayon kay Herbosa, ay kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop. Halo-halo na anya ito sa baha na pinagliliguan ng mga bata at maski matatanda. Ayon pa sa DOH chief, magpapasaklolo na rin sila sa Metro Manila Development Authority o MMDA para ipagbawal ang paliligo sa baha. Hihikayatin din niya ang MMDA na siguruhin na nakokolekta ang mga basura na pinamamahayan ng mga daga. Sana mapahinuhod ng DOH ang LGUs at MMDA na tulungan sila sa problema. Ibawal ang paliligo sa baha at maski sa mga estero.